What's up mga Meng? So for today's video nga kami ay magsiswimming. Bukas! Diyan ka kay mami ha. Ba't ganun Kat? Di kaya ata makita sa camera. Bali, biglaan nga lang tong swimming namin. As in, wala talaga kami kaplano-plano. Actually, nagkukwentuhan nga lang kami about sa dagat. Nang biglaan na lang kami nagkayayaan. Nagtanong lang naman sana ako kay nanay at tatay kung ilang oras ba yung biyahe from Bungabon, Nueva Ecija hanggang Dingalan. Ika naman ni tatay, kaya naman daw takbuhin ng 1.5 oras lang. Kaya nag-4 the go na agad kami. Magta 10 AM na nga kami gumayak. Kaya alas 12 na kami nakaalis. Nagsimula na nga kami bumiyahe. At anong oras na? Mabuti na nga lang at makunimlim lang nung time na to. Tuwang-tuwa nga ako pag naglalagalag kami dito sa Nueva Ecija. Ang gaganda kasi talaga ng mga tanawin. Kaya talaga naman dinarayo din naman ng mga motorista. Kaya nga pagdating namin dito sa Gabaldon na yun, napakarami nagpipicturan. At dahil yung gitera nga kami, ay bumaba na nga din kami at nag-video-video at nag-picture-picture na rin. Doon, baba. Kami, dagat. Ilog lang po. Ay, oo nga mo. Doon ko nga, nakakapit nga pala. Baka malaglag siya. Ito nga si tatay, walang kahilig-hilig sa picture, kaya andun lang lagi sa Gedli. After nga namin mag-picture taking, ay umalis na nga din kami agad dito sa Gabaldon. At baka kami ay abutin na ng siyam-siyam. Pagdating nga namin sa banda rito ay may nakita nga akong malaking kalabasa. Ay hindi ko kasi alam yung pangalan ng lugar, kaya banda rito na lang yung sinabi ko. At may nakita na naman nga akong magandang view, parang napakalapit na sa heaven. At sa wakas nga ay nakarating na nga kami dito sa may Dingalan. Kung saan ay may naabutan na naman kaming marami nagpipicture taking. Sige, tapusin nyo na yan at kami naman ang next, charing. Oh, Pak, sabi ko sa inyo kami naman ang next At may nakuha pa nga kaming human drone. Konting practice pa kuya at okay na ang kuha mo. Ika nga, more practice makes perfect. Hindi nga namin nakalain na may human drone din pala dito. After nga namin magpakuha ng picture at video dun sa may Alab Dingal Alab. Kahalay. Kandabulo lang dadapots nyo. Pati nga pagsalok ng bigas ni mami dyan ay rinig na rinig dito sa voiceover ko. Kahalay talaga. Bali, nandito na nga kami sa bilihan ng mga fresh na seafoods. Bali, hindi na kasi kami nagluto ng babaunin naming ulam. Kanin lang dinala namin at dito na nga daw kami bumili ng mga isda. So ever para fresh. Ito nga agad yung napansin ko yung napakalaking octopus. First time ko lang makakita niyan, promises. Sabi nga ng mga tindera ay masarap nga daw itong imukbang. Kaso mo nakakatakot naman baka ikaw naman ang mukbangin. Siguro mas nakakakilabot kung makikita mo yun ng buhay pa yung octopus. May mga malalaking hipon nga rin dito at habang natingin-tingin nga kami ay nagdarasal ako na sana hindi ako atakihin ng allergy ko. Paano ba naman yung huling kain ko ng sugpo ay nanikip yung dibdib ko at para akong sinasakal. Kaya simula nga na hindi na nga ulit ako kumain ng hipon. Kaya lang syempre kailangan ko ulit subukan kung aatakihin ba ulit ako ng ganun. At sayang naman kung hindi ko matitikman yung mga fresh nilang sugpo. Isisigang nga lang daw nila nanay yung mga bibilhing seafood. At pagsasama-samahin ng araw para isang lutuan lang. At bumili na nga rin kami ng isda na yun. At nakalimutan ko ano ba pangalan ng isda na yan. Basta malaman siya at malinamnam nung maluto na. Ang dadapots niya na buang na. Pasundot-sundot ang isda at maya-maya inaamoy nga at pasimple ko nga pinupuna sa styro. Bumili na nga rin kami ng halamang dagat na to. Ano nga bang tawag dito? Lato ba yun? Basta yun na yun at gusto nga rin ni nanay. Tapos bumili na nga rin ng ilang pirasong pusit at iihawin daw ng Kuya Epe. At after nga namin mamili ng pangulam namin, umalis na nga ulit kami at nagpatuloy sa biyahe. At ayun nga, tanaw na yung dagat ng Dingalan. Pagdating nga sa daan na to ay medyo nakakatakot. Paano ba naman ipababa na? Paliko pa? There's more, basa pa yung kalsada. Haruruy. Pagdating nga dito sa resort na pupuntahan namin, ay naglakad na nga lang kami papasok at masyadong pababa yung daan. Tingin ka dito. Ito sa video. Asus. Masusubsob. Ano? Todo hawak nga ako dito sa anakis ko at baka masubsob, kawawa naman. Mabuti sana kasi kung mataba siya ay gugulong lang siya. Kaso hindi. Kaya nga daw. Natatawa nga ako dito sa nakis ko habang nagbo-voiceover ba naman ako yun, nakikisingit. Magkatasin po ako singit. Ay nako, hindi na natapos ang matinutong ini-edit ko. May katabi kasi akong asungot, tawa ng tawa. Sabi ko nga dito kay Lucas ay maglublob na nga agad para naman masulit namin kahit ilang oras lang. 2 PM na kasi kami nakarating din kung hanggang 5 PM nga lang kami, edi 3 hours lang kami dito mag-i-stay. Wala naman kaming... Pera.
So, bingit na naman ang asungot kong anakis. Wala naman kasi kaming cottage. At wala na rin namang ma-offer sa amin yung may-ari nito. Dahil dalawa lang yung kubo niya. Kung maghahanap pa kami at lilipat pa kami sa iba, lalong mauubos ang oras namin. Kaya entrance na nga lang binayaran namin at pinahiram na nga lang kami ng table and chairs. Ilulublob ko na nga tong anakis ko na takot sa tubig. Magsiswimming na nga kami. Masyado kasi takot na ito sa alon. Ewan ko ba? Nakakainis tuloy ang KJ kasama. Yun pala naman, nung tinatanong na namin siya kung bakit ba takot na takot siya, narinig niya pala si kuya, yung may-ari na ito, na meron daw nalunod doon sa kabilang banda. Sobrang marites kasi, ang dami tuloy naririnig. Sabi ko nga, huwag siyang natatakot hanggat nandito kami sa tabi niya at hindi naman namin siya pababayaan. Kaso ayun, pilit pa rin lumalayo sa tubig. Kainaman naman talaga. Yung tipong gustong-gusto sana namin mag-enjoy na kaming tatlong magkakasama sa tubig. Kaso itong isang ay alis ng alis. Nag-iisip nga ako ng paraan kung paano ba mawawala yung takot nitong bata na to sa dagat. Pero pagdating naman sa ilog or swimming pool, okay lang naman siya. Pero pagdating sa dagat, lalo na at malakas ang alon, takot na tong bata na rin. Tagal-tagal nga namin sinusuyo na maligo nga siya at mag-enjoy. Kaso effect kaya umahon na nga lang agad kami. Pagbalik nga namin din ay busy silang mag-asikaso ng kakainin namin. At ito na nga yung mga seafoods na pinamili namin. Diyos me, habang nag-e-edit ako ngayon ay natatakam na naman ako. Sobrang sarap talaga niyan, promises. Yung isda, yung hipon, at saka yung salmon belly. Napakalinamnam talaga, promises. Kung malapit nga lang yung pinagbilhan namin yan, aaraw-arawin ko talaga. Tapos napakasarap pa ng pagkakaluto. Sinigang siya pero hindi siya sobrang asim. At ito na nga pala yung lato na binili namin. Nilagyan nga lang ni tatay ng kamatis, sili, at asin. At syempre pag ganitong outing, hindi mawawala ang pangbaliwan. At nung maluto na nga yung foods namin, ay naglafangan na nga kami. Habang yung anakis namin, nandun lang sa Gedli, nagsa-sound trip. Mas masaya nga sana kung mas mahaba yung oras na pag-iisay namin dito eh. Kaso biglaan na kasi pagpunta namin. Kaya hindi kami nakapag-ready talaga ng bongga. Kaya nga next time, pag nagpunta ulit kami dito, ay dapat madaling araw pa lang, ay nasa biyahe na kami. Para maabutan din namin yung sunrise dito. Hindi yung sunset na agad yung maaabutan namin pagdating namin. After nga namin numafang, alam na ang kasunod, baliwan na, charing. Doon nga sila pumeso sa isang Gedli. At naglatag na nga lang sila doon at kami ang gumamit ng lamesa. Abay kaganda nga naman ang view nila. Yun lang naman. Salamat sa panonood. Follow for more videos. And bye! Thank you!